At sa puntong ito, alamin po natin ang update patungkol sa Bagyong Krising. Mula po dyan sa Pag-asa, naroon si JM Pineda para sa Detalye Live. JM? Dayan, habang papalapit nga ang tropical cyclone na Krising sa kalupaan ng Northern Zone ay nararanasan na rin ang ilang mga pagulan sa lugar na yan. Kaya dapat asahan na rin na maghanda at dapat handa na rin ang mga katauhan ang mga residente sa lugar na yan. Base sa huling monitoring ng Pag-asa, umaabot na sa 65 km per hour ang hangin ng bagyo at may kasama pa yan na 80 km per hour na pagbugso. Ang malaking bahagi nga ng katawan ng bagyo ay sakop na rin ang halos lahat ng parte ng northern hanggang southern Luzon. Kaya may mga malalakas na pag-ulan ang nararanasan dito. Bukod nga sa Bagyong Krising ay may epekto rin sa malaking bahagi ng bansa ang hanging habagat. Kasama na nga dyan ang ilang parte sa Visayas. Malalakas na bugso ng hangin at ulan ang mararanasan sa mga susunod na oras sa Northern Luzon. Dahil dito, posibleng dumaan ang sentro ng bagyo. Tinaas na nga sa tropical cyclone wind signal number 2 ang ilang bahagi ng bansa. Kasama na nga dyan ng Batanes, Cagayan, Apayao, northern at eastern portion ng Isabela, northern part ng Abra, Ilocos Norte at northern part ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman ng natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan at Aurora at Nueva Ecija, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes at northern part ng Camarines Sur. Ang mga lugar na yan ay posibleng makaranas ng heavy to torrential rains. Ibig sabihin, malakas na ulan ang pwedeng mangyari kaya dapat handa na ang mga residenteng nakatira dito. Posible rin silang makaranas ng minimal to moderate damage to property. Ngayong araw nga rin ay inaasahan na posibleng tumama sa kalupaan ng bagyo, partikular na nga sa probinsya ng Cagayan. Dayan, dito naman sa Metro Manila, medyo makulimlim na kaya naman para bigyan tayo ng update ng Pag-asa, nandito si Pag-asa weather forecaster Jan Manalo. Good morning, Sir Jan. Sir Jan, sa ngayon nga medyo makulimlim na at hindi magandang panahon sa Metro Manila. Ano ba yung asahan natin para siyempre sa mga nakatira naman sa Metro Manila? Asahan natin na magtutuloy-tuloy na magiging maulap ang ating kalangitan. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy po yan simula ngayong araw hanggang bukas. And then sa Sunday naman ay magkakaroon tayo ng unti-unting improvement sa ating weather conditions. Sir, pagdating sa mga weather advisory, kasi medyo nalilito ang mga tao, orange rainfall, yellow rainfall warning, ano ba yung pwede nating asahan dun sa mga areas na yon, especially sa Cagayan Province? Opo, sa ating weather advisory, kapag naka-yellow, ibig po sabihin ay posible tayong maka-experience ng 50 to 100 millimeters na ulan. Ibig sabihin yan, posible yung mga localized floodings. Pero sa orange naman, 100 to 200 millimeters. Ibig sabihin, multiple floodings na at iba't ibang lugar na dun sa nasasakop ng mga orange na advisory natin, yung posibleng makaranas ng mga pagbaha. Pero kapag torrential o kapag red na, ito yung greater than 200 millimeters. Ibig sabihin, widespread na pagbaha na yung pwedeng makaapekto sa ating mga lugar. Sir, ano kaya yung pwede nating maipayo? Of course, simula itong weekend na to, ngayong araw hanggang weekend, hanggang Sunday, medyo maulan. Ano po yung pwede nating maipayo sa ating mga kababayan? Dito sa Northern Luzon, gusto nating paalalahanan yung mga kababayan natin habang hindi pa dumadating o nagla-landfall yung Bagyong Krising, kung meron tayong mga infrastructure, yung mga bubong natin na unstable at pwedeng tangayin ng mga malalakas na hangin, pwede natin itong gawing opportunity, yung time ngayon, para ayusin natin, takpan natin kung may tapal yung, kung may mga butas yung bubong natin. At ganoon din sa mga drainage, kung may katabi ng bahay natin, ay may mga kanal na barado, pwede natin itong linisin. At of course, mag-ingat tayo. Okay, sir. Thank you. Maraming salamat po. Weather forecaster Jan Manalo. Yan muna ang latest. Dito Dayan. Balik dyan sa studio. Alright, JM, habang kasama mo pa rin si Sir Manalo, paki-describe lang natin itong bagyong ito. Ang lawak nung sakop niya based sa satellite image. Marami ba itong bit-bit na ulan o taglay ba nito yung napakalakas na hangin? So how can we describe this, si Bagyong Krising, JM? Opo, when it comes to sa mga pag-ulan, asahan natin na malalakas yung mga pag-ulan natin. Pero sa hangin naman, good news po, dahil yung development niya maging severe tropical storm bago mag-landfall,
ay lumihit yung tsansa. Ibig sabihin, mananatili itong tropical storm hanggang sa maglandfall ito. At kung hindi magbabago yung bilis at yung galaw nitong bagyo, ay inaasahan natin na sa hapon ng Sabado, bukas, ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at unti-unti na tayo sa Sunday na magkakaroon ng improvement sa ating weather condition. Expected ay aalis ng PAR and then Sunday, medyo gaganda-ganda na po yung ating panahon. Ayon po yan kaya Dr. Manalo ng Pag-asa. Well, JM at Sir John, maraming salamat po sa update patungkol po dito sa Bagyong Crising. Maraming salamat, JM. Pinada live po dyan sa Pag-asa.